Sa kwento natin ngayon sa isang iglap, matatagpuan na lamang ng mag-asawa na magkahiwalay na bigla ang kanilang mga kapalaran. Isang naiwan sa bahay, nag-aalaga ng mga bata. Ang isa naman kailangang maglayag sa ibang bahagi ng planeta. Ang paniwala ay yung kanilang paghihiwalay ay kailangang gawin at panandalian lamang. At matapos ang ilang buwan, sila ay muling magsasama. May unity, ika nga. Pero paano kung ang libo-libong milya ng karagatan na mamamagitan sa kanila ay magpapalimot doon sa isa? Sa kaso ni Josel, sa kwento natin ngayon mga kapatid, ito'y isang misis na matagal lang pinangangambahan na mangyayari ang noon pa niyang kinatatakutan dahil nakita niya na mismo sa sarili niyang pamilya. Pero wala siyang ibang pwedeng kapitan at walang pwedeng asahan. Atin na pong sisimulan ang dula dito po sa Sana Lord na tungkol sa pangako, tungkol sa pagbasag ng pangako, sa kung saan hahantong ang tiwala at kung mananaig ba ang pag-ibig na wagas. Ito na po ang dula natin na pinamagatang Si Manloloko. David, ito lang ang laman ng pay envelope mo? Oo, Giselle, kasi nabawasan na rin ang bill ko sa kantin at ang abuloy ko sa kaopisina kong namatayan. Halos kasya lang to pambayad sa buwan ng renta natin sa bahay, sa kuryente at sa tubig. Bibili pa ako ng iba pa nating mga pangangailangan at ng diaper ng bunso nating si Junior dahil 2 taon pa lamang siya. Alam ko, kaya nga mangungutang muna ako. At next year, mag-aaral ng panganay nating si Girlie. Kaya nga nagbabalak ako magsiman. Siman? Oo, kaya ng balak rin ng isa kong kaopisina. Dahil hindi rin makasapat sa pamilya niya ang liit ng kinikita namin sa pinapasukan naming kumpanya. Mahirap na magsiman ka, David. Madali lang daw. Nagtanong-tanong na ako. Makapag-aral lang daw ako at makatapos ng basic seaman training course. Madali ng iba pang proseso at makakasakay na ako sa barko. Pero... Mahirap umasenso sa trabaho ko ngayon, Josel. Kaya magsisiman ako para makaahon sa hirap ang pamilya natin. Mama, desidido na ho si David na magsiman. Akala ko pa naman kung ano na ang problema mo, Josel. At pagdating ko rito sa inyo, para kang namatayan. Hindi niyo ho may aalis sa akin na hindi mamroblema. Ayaw mong mapalayo sa'yo ang asawa mo? Hindi ho yun. Baka kako gaya ng ibang babae na gustong araw-araw nakasama ng kanilang asawa. Wala hong problema sa akin na magkalayo kami ni David pansamantala. Pero alam niyo ho ang inaalala ko. Malapit sa tukso ang mga seaman, gaya ng nangyari na sa ilang kakilala ko. Kahit nasa naman ang lalaki, hindi matutukso kung hindi magpapatukso. Maisip ko lang ho na lolokohin ako ng manugang niyo. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Bakit naman iisipin mo yon? Ayoko hong gawin sa akin ni David ang ginawa sa inyo ni Papa. Kung sa bagay, naintindihan kita. Dati hong maayos ang pagsasama niyo ni Papa, pero nang magsiman siya, nagkaroon na kayo ng problema sa kanya. Totoo yan. Pero iba ang papa mo, iba ang asawa mo. Pero pareho lang ho silang lalaki. Kilala kong mabait si David. Dati rin hong mabait si Papa, pero nang magkalayo kayo, natuto na siyang magloko. Sa mahigit 8 taon yun ng pagsasama ng asawa mo, wala naman ako nabalitaang ng babae siya. Dahil wala ho siyang panggastos sa pambababae. Ang kinikita ho niya sa kanilang opisina ay kulang pa sa pangangailangan naming pamilya. Paano ho kapag nagsima na siya at kumita ng malaki? May magagastos na siya sa pambababae. Hindi pare-pareho ang mga lalaki. May ibang sima na tapat sa kanilang asawa. Gaya ng iba kong kakilala. Kahit pa ho, Mama. Huwag mo namang husgahan agad ang iyong asawa. Parang ayoko hong payagang magsiman si David paano?
Gugustuhin mo bang habang buhay na lang maghirap ang iyong pamilya? David, huwag ka nang magsiman. Kapag hindi ako nagsiman, magkakabaon-baon tayo sa utang, Josel. Susubukan kong tulungan ka sa pagtatrabaho. Ano naman ang papasukan mong trabaho? Hindi ka naman gaya ko nakatapos sa pag-aaral. Susubukan kong magnegosyo. At papaano ang dalawang anak mo? Pwede naman akong kumita nang hindi ko mapapabayaan ng mga bata. Magtitinda-tinda ako ng kahit ano sa harapan ng tinitirhan natin. Nilagang saging, turon. Bakit pinapahirapan mo pa ang sarili mo? May paraan naman para makaahon tayo sa hirap. Makakapagtiis ako ng hirap kesa lumayo ka. Ako ang magdedesisyon sa buhay ng pamilya natin, hindi ikaw. Pero David, baka kasi kapag nakapagsiman ka, matuto ka ng magloko eh. Yun lang pala ang inaalala mo? Gaya ng papa ko. Hindi mangyayari ang inaalala mo. Magtiwala ka sa akin. David. Josel, sawang-sawa na ako sa hirap. Kaya magsisiman ako sa ayaw at sa gusto mo. Josel, ang dami naman itong mga prutas na pasalubong mo. Alam ko ho kasing paborito niya ni Papa ang mga yan, Mama. Pwede ka namang hindi gumastos kapag dadalaw ka rito sa amin. Hayaan niyo na ho ako. Nakaluwag-luwag na naman ho kasi kami matapos makailang sampa na sa barko si David. Kaya nakabayad na ho kami sa aming mga utang. At kaya rin may kapitbahay ho kaming nauupahan kung magbantay sa dalawang anak ko kapag aalis ho ako ng bahay. Buti na lang pinayagan mong magsima ng asawa mo. Mapilit ho si David kaya napilitan na akong payagan siya. Tsaka nangako ho siyang hindi mangyayari na matukso siya sa ibang babae. Sana nga hindi matutong mambabae yan si David. Dahil mahirap lokohin ang asawa, Josel. Sobrang hirap. Gaya ng naranasan ko sa papa mo. Halos-halos araw-araw akong umiiyak noon. Girlie, bakit umiiyak si Junior? Hindi ko po alam, Mami. Iiyak ba naman ang bunsong kapatid mo ng walang dahilan? May mga toys naman po siya eh. Gusto pa niyang kunin yung laruan ko. Pagbigyan mo na siya. Lagi-lagi ko na lang po bang ibibigay ang gusto ni Junior? Dapat, anak. Oo, bakit umiyak ka rin? Kasi baka totoo po yung sabi ng kalaro ko. Lagi po niyong pinagbibigyan ng gusto ni Junior kasi siya lang ang mahal niyo. Hindi totoo yun, anak. Hindi niyo ako mahal. Pareho kong mahal kayo ng kapatid mo, girlie. Nagkataon lang na bata pa si Junior. Wala pa siyang ganong isip, kaya ikaw na nakakatanda ang magparayag sa kanya, ha? Ay, tahan na, anak. Kamahan na kayong magkapatid. At kapag ganyang sabay kayong umiiyak, sumasakit ang ulo ko. David, siguradong sasakit ang ulo ng misis mo kapag nalaman niya ang relasyon natin. Paano malalaman ng asawa ko ang tungkol sa atin, Army? Wala naman tayong katrabaho rito sa barko na pwede magpahamak sa atin. Wala kaming pakialam na mga kasama kong seaman sa personal na buhay namin. Walang kamalay-malay ang Josel na yun na niloloko mo siya. Kasalanan rin niya kaya naloko siya ng asawa. Bakit? Kasalanan ng asawa mo na babae ka? Kasi nag-asawa siya ng magandang lalaki. Yabang mo naman. Oh, hindi ba? Papatuloy ka ba sa akin kahit may asawa na ako kung hindi ako gwapo? Sa bagay nga. Type na kita nung una pa lang tayong magkita. Kaya sinagot kita agad nang manligaw ka sa akin. Talaga namang kursunada naman kita na makita kita. Kaya sinadya kong mabangga ka kunwari para magkakilala tayo at para makapanligaw ako sa'yo. Pero hindi tayo magkakakilala kung hindi ka naging messman. At kung hindi naman ako nakapagtrabaho sa laundry sa hotel department ng barkong to. Pasalamat nga ako sa isang cruise ship tayo nagtrabaho. Kaya nagkakilala tayo at nagkarelasyon.
Paabot nga ng juice. O, ito. Ayan. Ayan, tapos na tayo mag-dinner dito sa private room na nirentahan natin eh. Oh, ano? Gaya ng dati. Pagkatapos natin kumain, ikaw naman ang lalantakan ko. Ay! Huwag mo nga akong halikan dyan. Nakikiliti ako. Makikiliti ka sa gagawin kong laro natin sa kama. Girlie, maglaro muna kayo ni Junior dito sa kwarto, ha? Opo, Mami. At may pag-uusapan lang kami ng Lolo Tony mo sa sala. Sakto lang ang pagkakatimpla mo rito sa kape, Josel. Papa, pwede ko ho ba kayong makausap? Tungkol saan? Matagal ko na ho itong gustong itanong sa inyo. Hindi ko lang ho kayo kinakausap tungkol dito kapag dumadalaw ako sa inyo dahil ayoko hong marinig ng mama. Sasamantalin ko na ho na mag-isang dumalaw kayo rito sa amin. May problema ka ba sa mama mo? Wala ho. Bakit ayaw mo marinig niyang pag-uusapan natin? Ayaw ko ho kasing maungkat pa ang naging kasalanan niyo sa kanya. Joser, matagal na naging problema sa akin ng mama mo. At nakapag-adjust na kami tungkol doon. Alam ko ho, Papa. Pero itatanong ko lang ho sana sa inyo kung paano ho malalaman ng isang babae na ang kanyang asawa ay nagloloko ng bababae. Nagdududa ka bang may ginagawang milagro ang asawa mo habang nasa barko siya? Ewan ko ho. Ano bang ewan mo? Dati ho kasi kapag tinatawagan ko si David, nagkakausap kami lagi sa video chat. Pero nitong mga nakaraang araw kapag tinatawagan ko siya, ayaw na niyang nakikita ko siya eh. Habang nag-uusap po kami. Bakit naman daw? Ayaw daw ho niyang makita ko pa ang mahirap niyang trabaho. Mahirap malaman ng isang babae na nagloloko ang asawa niya, Josel. Pero pag uwi ni David, kausapin mo siya ng sarilinan at masinsinan. At alamin mo, prangkahin mo siya kung may kinalolokohan siyang babae. Papa. Kapag hindi makatingin ang asawa mo ng diretso sa mga mata mo, malamang na may ginagawa siyang milagro. May problema ka sa kanya. Ano, Army? May problema tayo? Meron, David. Kaya habang wala pa akong trabaho sa hotel department, pinuntahan kita rito sa pwesto mo. Pwede naman tayo mag-usap sa schedule ng pagkikita natin bukas ng gabi ah. Hindi ko na maipagpapabukas ang nalaman ko kanina sa klinik. Matapos ako magpa-check up doon dahil sa pagsama ng pakiramdam ko. Anong meron? Anong nalaman ko sa doktor? Oo. Buntis ako, David. Ha? Buntis ka, Army? 2 buwan na. Paano nangyari? Nag-iingat tayo. Uminom ka ng pills. May nakapagsabi sa akin na sumasablay minsan ng pills. Huwag kang mamroblema, Army. Bakit hindi ako mamroblema? Next month ang schedule ng pag-uwi mo sa inyo. At may iwan ako rito sa barko. Iiwanan mo akong buntis? Hindi kita iiwan dito. David! Isasama kita pag-uwi ko sa bahay namin. Isasama kita sa aming pamilya. Josel, huwag kang umiyak. Anong gusto mong gawin ko, David? Magsaya? Magtatalon sa tuwa at magpasalamat sa pag-uwi mo? Nasa kabilang bahay lang ang 2 anak mo. Pinaalagaan ko muna sila sa kapitbahay natin dahil sabi mo, may importante tayong pag-uusapan ng sarilinan. Baka marinig nila umiiyak ka eh. Magpilit ang mga yun na magpauwi na rito sa bahay. Ang gusto mo palang pag-usapan natin ay tungkol sa ibang babae na kasama mong dumating dito sa bahay. Ang ibang babaeng nakarelasyon mo na nabuntis mo, kaya hindi na makahiwalay sa'yo. At kasama mo pa kahit umuwi ka na sa sarili mong pamilya. Naipakilala ko na sa'yo si Army. Naipagtapat ko na sa'yo ang tungkol sa amin. At ang kalagayan niya. Kaya kinailangang isama ko siya sa aking pag-uwi.
Sa kalagayan niya sa ngayon, di siya makakauwi sa kanyang mga magulang sa probinsya. Ang sakit, David. Sobrang sakit ng pasalubong mo sa akin. Daig pang tinarakan mo ako ng kutsilyo sa puso. Huwag ka na nga magdrama. Bakit mo ako nagawang lokohin? Bakit? Bakit? Di mo na ako kailangang sumbatan pa. Mula na makasal tayo, naging tapat ako sa'yo. Minahal kita, pinaglingkuran kita. Lahat ng sabihin at gusto mo, sinusunod ko. Wala akong alam na naging pagkakamali o pagkukulang ko sa'yo bilang asawa mo. At nangyari na ang lahat. Kaya inasahan ko na magiging tapat ka rin sa akin. Nagaya ng pangako mo bago ka sumampa sa barko na kahit mapalayo ka sa akin, hindi mo ako lolokohin. Pero sinayang mong pagtitiwala ko sa'yo. Gaya ka rin ng ibang seaman. Gaya ni Papa, na nang mapalayo sa asawa, natukson at pumatol sa iba. Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa sa'yo kung bakit ako nakipagrelasyon kay Army. Sapat nang malaman mo ang tungkol sa amin. At ang pananagutan ko sa kanya. Paalisin mo rito ang babaeng yan, David. Hindi siya aalis rito, Josel. Isasama mo sa pamilya natin ang kabit mo? Anak ko ang ipinagbubuntis niya. Kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. Pero David... Wala nang pero-pero. Dito sa atin titira si Army. Sa ayaw at sa gusto mo. Josel, bakit ka pumayag na itira ng asawa mo sa bahay niyo ang kabit niya? Hindi ho ako payag, Mama. Pero iginiit ho ni David ang gusto niya. Ay, ang kapal naman ang mukha ng lalaking yon. At ng kabit niya. Na Army pala ang pangalan, ha? Kaya nga ho, pinaalagaan ko muna sa kapitbahay namin ang mga anak ko para makapunta ako rito sa inyo. At maihinga ako sa inyo, sobrang sama ng loob ko. Akala ko pa naman iba si David sa papa mo. Pero pareho lang pala silang babaero. At mas masahol pa ang asawa mo. Dahil nakabuntis na siya ng ibang babae. Ipinisan pa niya sa pamilya niyo. Ipinakilala ko na nga lang po sa mga anak ko na pinsan ng daddy nilang babaeng ipinisan sa amin ng kanilang ama. Madali mong papaniwalain ang mga apo ko dahil mura pa ang isip ng mga yon. Paano yung mga kapitbahay nyo? Malamang pagchichismisan ng pamilya nyo ng mga mapanghusga at makakatiang dila. Wala na nga ho akong bukang maiharap sa mga kakilala ko. Huwag kang papaape, ha, Josel? Mama, hindi ko ho alam ang gagawin ko. Huwag mong pagtagalin sa pamamahay nyo ang kabit ng asawa mo. Pareho ko lang ho siyang sunod-sunuran sa gusto ni David. Di gumawa ka ng paraan. Kung kailangang awayin mo ang Army na yon, ay awayin mo para lumaya sa bahay niyo ang kabit ng asawa mo. Francia, kakausapin ko sana si Josel kung hindi siya nakaalis kaagad. Ay, gising ka na pala, Tony. Bago nagpaalam sa iyo ang anak mo, narinig ko ang payo mo sa kanya. Bakit ka napapailing? Bakit mo tinuturoan maging bayolente si Josel? Ano bang gusto mo? Hayaan na lang nating maapi yung anak natin. May problema na nga siya. Malaki ang problema talaga ni Josel na nakabuntis ng ibang babae ang asawa niya. Tapos itinira pa sa bahay nila. Kapag inaway ni Josel ang kabit ng asawa niya, baka lalo madagdagan ang kanyang problema. Kung ayaw mong lalong maapi ang anak natin, di kumilos ka. Susubukan ko kung ano magagawa kong tulong para kay Josel. Huwag mong subukan. Gawin mo ang lahat para matulungan ang anak mo. Katungkulan mo yon. Dahil kung tutuusin, may bahagi ka kaya niloko si Josel ang asawa niya. Ano naman ang kinalaman ko sa pambababae ni David? Malaki. Anong malay natin kung ikaw ang naging idolo ni David kaya nang babae rin siya? Dahil ikaw na sarili niyang biyanan ang promotor. Ang nagturo sa kanya para magloko sa kanyang asawa, hindi ba? Ha? Ikaw! David, uminom ka rin. Alam niyo hindi ko bisyo ang alak, Papa. Okay lang. Salamat pa rin at naparito ka sa restaurant ito.
Naparito ho ako dahil sabi niyo gusto niyo ako makausap ng sarilinan. Dahil may importante tayong pag-uusapan. Iisa lang ang dahilan kaya tinawagan kita para magkausap tayo tungkol sa problema sa iyo ni Josel. Parang alam ko na ho ang gusto niyong pag-usapan natin. Sobrang namumroblema ang anak ko, David. Dahil sa iyo. Nagsumbong ho sa inyo si Josel? Nagsumbong siya sa kanyang mama na nakarating sa akin. Papa naman. David, natural lang sa gaya nating mga lalaking may asawa na ang matukso pa rin sa ibang babae. Buti naman ho naiintindihan niyo ako. Pero hindi natural at hindi tama na ipisan mo sa pamilya niyo ang kabit mo. Kanya-kanya ho tayo ng diskarte, Papa. Sobrang sama ng loob nang naibigay mo kay Josel sa panluloko mo sa kanya. Huwag mo nang lalong dagdagan pa ang kirot sa kalooban niya. Huwag niyo na ho akong diktahan ng gagawin pa. Hindi kita dinidiktahan. Naaawa ako sa anak ko. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Sorry ho, Papa. Mambabae ka hanggat gusto mo. Pero huwag mong ipisan sa pamilya niyo ang kabit mo. Ako ho ang nakakaalam ng dapat kong gawin. Kaya hindi ko ho kailangan ng payo o pakikialam ng kahit sino. Mabuti naman, Josel. At pinaalagaan mo uli sa kapitbahay niyong dalawang anak mo. Sanay naman ang mga anak ko na kasama ang kapitbahay namin, Army. Walang malikot sa bahay na to, no? Kung may taong dapat wala sa bahay na to, hindi ang mga anak ko. At sinong tinutukoy mong dapat na mawala rito? Ha? Ako? Army, naintindihan ko. Napatawad ko na ang naging pagkakamali ko. Na nakipagrelasyon ka kay David kahit alam mong pamilyado na siya. Dapat lang. Pero sa patuloy na pakikipagrelasyon at pakikisama mo sa isang lalaking may asawa at mga anak na, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nakokonsensya? Hoy, Josel. Kung inakala mong makukonsensya mo ko para humiwalay sa asawa mo, pues, nagkakamali ka. Wala sa utak ko na makipaghiwalay kay David. Para sa ikabubuti mo rin at ang magiging anak mo ang sinasabi ko. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa isip at kalooban kung magpaparaya ka, magsasakripisyo, at lalayo para hindi ka makasira ng pamilya ng may pamilya. Huwag mo nga akong turuan! Bakit mo ako sinampal? Para malaman mo, Josel, na kahit wala rito sa bahay si David, at kahit buntis ako, hindi ako magpapa-under sa'yo. Hindi naman kita ina-under. Huwag kang magsasalita ng hindi ko gusto. At sundin mo ang gusto ko. Kung ayaw mo, masaktan ka sa akin. Ang gaan ng kamay mo. Ikaw na ang nakapang-agrabyado sa akin. Ikaw pa ang matapang. Ikaw pa ang nananakit. Bakit? May reklamo ka, ha? Lalaban ka? O sige, lumaban ka. Tingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo. Sobra ka. Girlie, tulungan mo akong ilagay sa box sa mga laruan niyo ni Junior. Saan niyo po dadali ng mga toys namin, Mami? Sa kabilang kwarto. Sa room niyo po ni Daddy? Oo, anak. Mula ngayon, doon na rin kayo matutulog ng kapatid mo. Maglalagay ako ng foam sa tabi ng kama namin ng daddy niyo para maging higaan niyo ni Junior. Bakit po? Huwag ka nang magtanong-tanong, anak. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Para hindi magalit sa atin ang daddy mo at ang pinsan niyang si Tita Army, ha? David. Bakit, Josel? Gabi na, hindi ka pa ba matutulog? Ay, hinintay ko lang makatulog ang mga anak mo bago ako lumabas rito sa kwarto. Saan ka pupunta? Sa kabilang kwarto ako matutulog. Pero David... Masama magalit si Army. Kaya hindi ko pwedeng sawayin ang gusto niya. Na siya ang tabihan ko sa pagtulog. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Dapat. Para hindi tayo magkaroon ng problema.
Ikaw, David, kahit malaki na yung tiyan ko, ayaw mo pa rin akong tantanan. Hanggat pwede pa talaga, hindi kita tatantanan, Army. Sobra ka naman. Gusto mo rin naman, hindi ba? Huling-huli mong kiliti ko, no? Kaya ano pa bang magagawa ko kundi pumayag sa gusto mo? Sobrang sakit nitong ginagawa mo sa akin, David. Niloko mo na ako. Sa sarili pa nating tahanan yung ginagawa ng kapit mo. Kababuyan niyo. Mawawala kayong awa. Mawawala kayong konsensya. Mawawalang iya kayo. Josel, huwag kang pumayag na patuloy kang kawawain ng asawa mo at ng kabit niya. Mama, ayoko ho ng gulo kaya nagpapasensya na lang ako. Inaapi ka dahil nagpapaapi ka. Ayoko hong mag-away kami ni David. Ikaw ang legal na asawa, kaya nasa iyo ang lahat ng karapatan para ipaglaban ang iyong pamilya. Natatakot ho ako. Huwag kang matakot. Kapag pumatol ho ako kay Army, baka magalit sa akin si David. Bakit mo naman iintindihin ang galit ng asawa mo? Ayoko hong masira ang aming pamilya. Kung ayaw mong ipaglaban ang karapatan mo, ako ang kikilos para matapos na ang kaapihan mo. Huwag ho, Ma. Mabuti na lang at naisipan kong dumalaw sa inyo ngayon. Matapos kong malamang harap-harapang niloloko ka ng asawa mo. Ay naku, makakatikim talaga siya sa akin. Wala ho rito ngayon ang manugang niyo. At anong matitikman ko sa inyo ni David, ha? Tanda? Sinong... Army, siyang mama ko. Wala akong pakialam kung siya ang mama mo. Mama siya ho si Army. At ikaw pala ang anay na sumisira sa pagsasama ni na Josel at David. Ano naman ngayon kung ako ang kabit ng manugang mo? May reklamo? Army, pumasok ko na uli sa loob. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Pakiusap. Papasok ako sa loob kung gusto ko. Kung ayaw ko, wala kang pakialam sa akin. Mama, sa ibang araw na ho kayo dumalaw uli sa amin ng mga apo niyo. Huwag mo akong ipagtabo yan, Josel. Hayaan mong harapin ko ang kabit ng asawa mo para lumayas na siya sa pamamahay na to. Ikaw ang lumayas rito, matandang pakialamera? Ha? Layas! Bakit mo ako itinulak? Walang hiya ka! Bitiwan mo nga ang buhok ko! Ano ba? Bitiwan mo ako! Anong bitiwan? Igaganti ko sa iyo ang anak kong winalang hiya mo! Walang hiya ka! Walang delikadesa! Pumapatol sa asawa ng may asawa! Nakikitira ka pa sa bahay ng pamilya ng may pamilya! Ang kapal naman ng mukha mo! Kakalmuhin kita! Ikaw na matanda ka! Kakalbuhin ko! Army, tama na! Mama, awat na ho kayo! Awat na kayo! Ano ba? Josel! Walang iya ka! David, bakit? Nagtanong ka pa? 5 buwan ng buntis si Army. Malaki na ang tiyan niya. Bakit inaaway at pinagtulungan niyo pa siya ng iyong mama? Hindi namin inaway at pinagtulungan ni Mama si Army. Hindi siya tatawag sa akin. Hindi ko siya madarat ng umiiyak sa kwarto kung hindi totoong inagrabyado niyo siya ng mama mo. Si Army ang nag-umpisa ng away nila ni Mama. Umawat lang ako sa kanila. Sinungaling! David, halos 10 taon na tayong kasal at nagsasama. Mahigit 1 taon pa lang kayong magkarelasyon ni Army. Sa kabit mo ikaw maniniwala? Hindi sa akin asawa mo? Oo! Kay Army ako naniniwala. Dahil alam kong siya ang nagsasabi ng totoo, hindi ikaw! Dahil sa kabit mo, sinaktan mo ko. Itong tandaan mo, Josel. Minsan pa magsumbong uli sa akin si Army. Minsan pang pagtulungan at abusuhin niyo siya ng mama mo. Hindi lang sampala matitikman mo sa akin. Gugulpihin na kita! David,
Wala ka na bang pagmamahal sa akin? Gusto mong malaman ng totoo? Alam mong mahal kita. Minahal rin kita noon, Josel. Pero noon yun si Army na ang mahal ko. Hindi na ikaw. David, hindi mo na ako mahal. Hindi mo na ako mahal. Masakit. Sobrang sakit ng sinabi mo, David. Minahal rin kita noon, Josel. Pero noon yun. Ngayon si Army na ang mahal ko. Hindi na ikaw. Sana pa ulit-ulit na lang niya akong sinampal. Sana sinaksak na lang niya ako ng kutsilyo. Pinatay na lang niya sana ako. Dahil daig pa nang pinatay niya ako sa sakit ng sinabi niyang wala na siyang pagmamahal sa akin. Ate, bakit ka tumuwid sa kalye na parang wala ka sa iyong sarili? Muntik na tuloy kitang nabundol. Sana binundol mo na lang ako ng sasakyan mo. Ha? Nagpapakamatay ka ba? Gusto ko nang mamatay. Wag ate! Ano man ang problema mo, huwag mong iisipin magpakamatay. Ayoko nang mabuhay. Ano ba ang problema mo? Sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Buti pa ang ibang tao, Josel. Ang lalaking bago mo lang kamo nakilala, naawa sa'yo at nagmalasakit. Inatid ka rito sa bahay namin ng papa mo. Ay hindi gaya ng asawa mo na sinasaktan ka at pinagsasalitaan ng masakit. Kaya masama ang loob mo. At halos mawala ka sa sarili mo nung umalis ka sa bahay niyo. Masakit ho, Mama. Sobrang sakit. Sa unang pagkakataon, sinaktan ho ako ni David dahil sa ibang tao. Dahil ho sa kabit niya. Eh, bakit kasi pumapayag kang apihin ang asawa mo? Ang kirot ho ng pagsampal sa akin ni David, mawawala po. Pero hindi ho kailanman mabubura sa dibdib ko ang hapdi ng sakit na salitang sinabi niya sa akin. Nakakabit na niya ang mahal niya at wala na siyang pagmamahal sa akin. Wala na akong halaga sa kanya. Basura na ho ako para sa kanya. Basura! Ay, kung ako ang sinaktan ng asawa mo, nako, baka mapatay ko siya. Sa sinabi ho ni David na wala na siyang pagmamahal sa akin, parang hindi ko na ho kayang tumuntong pa sa bahay namin. Kaysa mapatay ka ng asawa mo at ng kabit niya, o mapatay mo sila, ay hiwalayin mo na ang asawa mo. Yun nga ho kaya ang dapat gawin ng babaeng niloloko ng asawa, Mama. Ay, kung nasusunog na ang bahay mo, hahayaan mo bang madamay ka pa sa sunog? Bakit hindi niyo ho hiniwalayan si Papa nung nang babae siya? Eh, syempre nagtiis ako para sa inyo na mga kapatid mo. Para hindi maghirap at magutom kayong mga anak ko. Gaya ho ng ginagawa ko. Nagtitiis ho ako. Nagpapasensya. Para rin sa kapakanan ng mga anak ko. Pero hindi na uso ang martir sa panahong ito, Josel. Hanggat maaari, ayoko hong masira ang pamilya namin. Kung ang katuwirang yan ang mapapangatawanan mo habang buhay kang magtitiis. Habang buhay, Josel. Gaya ng pagtitiis na ginagawa ko sa patuloy na pakikisama sa papa mong babaero. Kaya puno ng kalungkutan ang buhay ko. Ano ba? Tumahan ka? Tahan
Tita Army. Huwag niyo pong pagalitan at sigawan si Junior. Eh, ba't hindi ko kagagalitan at sisigawan ng kapatid mo? Sobrang iyakin, no? Umiiyak lang po siya kasi hinahanap niya yung mami namin. Naiinis na ako. Ang sakit sa tenga. Tatahan din po siya. Para tumahan siya, etong dapat sa kanya. Tita Army, huwag niyo pong kurutin ang braso ng kapatid ko. Bakit mo mas marunong ka pa sa akin, ha? Kapag kinurot niyo pa ang kapatid ko, isusumbong ko po kayo sa daddy ko. Sa akala mo ba, kakampihan ka ng daddy mo, ha? Salbahe kayo! Anong salbahe? Sino, ha? Ako? Wala kang galang, ha? Manang-mana ka sa mama mo? Dahil sa kagagahan mo, hindi lang kapatid mo ang kukurutin ko. Pati ikaw! Nanay! Tama na po, Tita Army! Tama na po! Tama na, ha? Paulit-ulit kong kukurutin kayo magkakapatid para magtanda kayo at sumunod sa lahat ng gusto ko! Tigilan mo pananakit sa mga anak ko, Army! Mami, buti po umuwi na kayo. Wala kang karapatang saktan ng mga anak ko! David! Nariyan na ako, Army! David! Sinaktan ako ng asawa mo! Nakita ko! Hayop ka, Josel! Huwag kang magkakamaling saktan ulit ako, David! Sinabi ko na sa'yong wag na wag mong papatulan si Army at ako ang makakalaban mo! Sige! Subukan mong saktan ulit ako! Subukan mo! Ha? Josel! Bitiwan mo yung gunting! Matagal na ako nagtitiis at nagpapasensya, David. Niloko mo na ako. Nakabuntis ka pa ng ibang babae. At itinira mo pa ang kabit mo rito sa sariling pamamahay natin. Kahit wala siyang karapatang tumira rito. Sa lahat ng pang-aapi niyo sa akin, nagtiis ako. Nagpapasensya, nagtitimpe. Pero ang hindi ko matitiis at hindi mapapalampas ay ang pagmulupitan niyo ang mga anak ko. David, masama palang magalit ang asawa mo. Josel, kalma ka lang. Mag-usap tayo na maayos. Lalayasan na kita, David. At isasama ko ang mga anak ko. Josel! Huwag mo akong pipigilan! Huwag na huwag at magkakamatayan tayo! Tama ang ginawa mo, Josel. Mama, hanggat maaari gusto ko sanang isalba ang pagsasama namin ni David. Pero sa gaya niyang walang kwentang asawa at ama, hindi ko ipakikipagsapalaran ang buhay at kinabukasan ng mga anak ko. Eh, dumito na muna kayo ng mga anak mo sa poder namin ng papa mo. At hindi namin kayo pababayaan. Sisiguruhin ko kung hindi magiging kawawa ang mga anak ko sa paghihiwalay namin ng kanilang ama. Josel. Kakasuhan ko si David. Para sa ayaw niya at sa gusto, makuha ng mga anak ko ang dapat na suporta ng kanilang ama para sa kanila. Nasisira na yata ang ulo mo, David eh. Maglalasing ka tapos magwawala ka, ha? Muntik mo pa akong matalsikan ng bubog ng boteng binato mo sa sahig. Kasalanan mo rin kaya uminom ako, Army. Kaya naburyong ako. Anong kasalanan ko? Eh, ang asawa mo nagdemanda sa'yo. Kaya inutos ng korte na kalahati ng kinikita mo, dapat ibigay mo sa mga anak mo. Mula nang layasan ako ni Giselle kasama ng mga anak namin, lagi mo na lang ako inaaway. Eh, paano hindi kita aawayin? Kahit wala ka rito sa bahay, ang dating asawa mo, siya pa rin yung laman ng utak mo. Paano hindi ko maiisip si Giselle? Kapag malungkot ako, nag-aalala na siya sa akin. Naasikaso na ako. Lalo kapag hindi ko naiiwasan na kainom ako at nalasing. Pinupunasan niya ako ng maligamgam na tubig para humulas ang kalasingan ko. Ikaw, kapag malungkot ako, nakainom, pinapabayaan mo ko. Kahit nakikita mo, inilalabas ko na lahat ng kinain ko. At hirap na ako. Talagang pababayaan kita dahil wala akong tiyabang mag-asikaso sa amoy alak na gaya mo. Ibang-iba ka kay Giselle. Kaya namimiss ko ang dating pag-aasikaso niya sa akin at pakiramdam ko impyerno na ang pagsasama natin. Aba! Impyerno!
Ano, Mandy? Mahal mo ko? Oo, Josel. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tapat sa loob kong sinasabi ko sa'yo. Alam mong may dalawa akong anak. Handa ko ring mahalin bilang tunay na mga anak ang mga anak mo dahil sa pagmamahal ko sa'yo. At alam mo ring hiwalay ako sa asawa ko. Oo, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko pero hindi ako tatandang binata kung nadama ko sa isang babae ang pagmamahal na naramdaman ko para sa'yo. Mandy. Patutunayan ko sa'yo ang katapatan ko, Josel, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon ng puwang sa puso mo. Josel, Ikaw pala. maaari ba akong pumasok? Bakit ka nandito? Gusto sana kita makausap. Wala akong alam na dapat pa nating pag-usapan. Meron, Josel. Hiwalay na tayo. May kinakasama ka ng iba. Hiwalay na kami ni Army. Kaya naparito ako. Namimiss ko ang mga anak natin. Lalo na ikaw. Bakit mo ako mamimiss? Hindi mo na nga ako mahal di ba? Yun ang malaking pagkakamaling nasabi ko sa'yo. Na pinagsisiyan ko. Patawarin mo sana ako. Umalis ka na, David. Baka madatnan ka pa ni na mama at papa. Sa malapit lang nila ipinasyal ang dalawa nilang apo. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob nila sa'yo. Handa ako humingi ng tawad sa kanila. Mabuo lang uli ang ating pamilya. Malabo nang mabuuli ang pamilya natin. Malabong malabo na. Mahal mo ako, di ba? Dati yon, hindi na ngayon. Dahil may mahal na akong iba. May iba ka na? Meron na. Napamahal siya sa akin dahil minahal niya hindi lamang ako kundi pati na ang mga anak ko. May nangyari na ba sa inyo? Masakit ho, Papa. David, tinapat ka lamang ni Josel. Nang malungkot na tumango siya matapos kung tanungin ko may nangyari na sa kanila ng lalaki ipinilit niya sa akin. Saka ko lang naramdaman ng sakit. Sobrang sakit na idinulot ko sa kanya. Hindi mo masisisi ang anak ko. Ikaw ang nagtulak sa kanya para matuto siya magmahal ng iba. Alam ko, Papa. Wala ho ako masisisi kundi ang aking sarili. Kasalanan ko kaya nasa akin ay nawala pa. Kasalanan ko kung habang panahon na kaming hindi magkabalikan ni Giselle. Kasalanan ko!